tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Patuloy po natin na ipag-pray si Sister Eden, mga kapatid, sa kanyang medical condition na siya po, mga kapatid, ay makalabas na po sa ospital. Sama po natin sa panalangin ng mga pangangailangan na i-provide ng Panginoon sa mga expenses na kanilang na-incur, mga kapatid, sa kanyang hospitalization. At bukas sa kanyang MRI ay maasa tayo na magiging maganda po ang result at maging negatibo sa anumang mga test na kanyang pagdadaanan. Okay, sa gabing ito, naisabay na po natin ang pananalangin para sa pag-uumpisa ng ating gawain. Akin munang sasaluhin ang subject sa Book of Esther, part number 4. Hindi po available si Brother Adams ngayon eh. So, tayo ay dadako sa ating mga talata at tayo ay pupunta sa Book of Esther, part number 4. Hindi po ito chapter 4, kundi part number 4, sapagkat pupunta po tayo sa chapter 3 at saka sa chapter 8 at saka sa chapter 9, okay, sa ating pag-aaral sa gabing ito. Okay. Gusto kong tingnan natin, mga kapatid, ng mga unang slide dahil dito ay nakasaad yung mga pinagdaanan po natin ng mga subject nung nakaraan. Excuse me. Diyan ay makikita po natin kung sino-sino yung mga characters na na-introduce po sa atin. At ito po ay walang iba kundi si Ahasuerus. Tumutukoy ito, mga kapatid, sa Diyos. At ikalawa ay walang iba kundi si Vashti. Shushan Palace. Ang Shushan ay nangangahulugan, mga kapatid, ng lily pond. Ito ay lugar kung saan may mga putik at doon sa putik na yon ay nagkaroon ng mga liryo o kaya ay lili. Ang lili ay isang napakagandang uri ng bulaklak, pero ito ay tumutubo sa isang napakarumi naman na lugar. Siya ay gumagapang at kanyang nilalabanan, mga kapatid, ang mga hindrance upang siya ay makaalis doon sa burak o kaya doon sa putik, no? So, the lily fights her way out of the mud. At ang nangyayari kapag siya ay tinamaan ng sikat ng araw, siya ay lumalabas doon sa putik at siya ay umaangat at siya, mga kapatid, ay gumagapang palabas. At mamaya ay magkakaroon ng isang napakagandang bulaklak. Okay, ito ay type ng Branham Tabernacle sapagkat nung itatag ni Brother Branham ang Branham Tabernacle, referring to the building noong 1933, kinakailangan na liko-liko yung kalsada papunta roon sapagkat ito po ay hindi pa sementado, of course, dati, kundi ito po ay isang lily pond o kaya ay maraming putik at doon ay napakaraming mga lili na naglabasan. At perfect ito, mga kapatid, na type ng Branham Tabernacle. Napag-aralan na po natin ito. And then next is Vashti. Ang ibig sabihin ng Vashti ay beautiful woman. Type ito ng Pentecostal Church. Si Vashti ay type ng Pentecostal Church. And then next is Esther. Si Esther ay dating ang pangalan ay hindi naman Esther, kundi ano na yung pangalan niya dati? Okay, Hadassah. Ang Esther ay nangangahulugang rising star. Type naman siya ng bride. Si Mordecai ay isang maliit na lalaki. Type siya, mga kapatid, ni William Branham. And then, ang pinag-aralan natin noong nakaraan ay si Bigthan and Teresh, dalawang Chamberlain na may plano na i-assassinate si King Ahasuerus doon sa Shushan Palace. At si Bigthan at saka Teresh actually ay naka-alyado po. Alyado po ito kay Haman na pupuntahan po natin later on. Si Bigthan and Teresh ay type ng two beasts of Revelation 13. Ang Rome, ang beast out of the earth, a beast out of the sea, and then ang USA, okay, ang beast out of the earth. Ang Rome, naririyan ang Roman Catholicism, at saka USA, ang diyan naman, mga kapatid, ang Protestantism. Punta tayo sa susunod na slide, ay makikita natin si Haman. So magiging kompleto na po yung mga main players sa Book of Esther, except
may mga ilan pa mga kapatid, no, na ilalagay marahil sa susunod na mga series ng study. So si Haman ay type naman ng Antichrist. So titingnan natin ngayong gabi ang tungkol mga kapatid kay Haman. So dito po tayo magdidwell sa Esther chapter 3, chapter 8, chapter 9 para makita po natin kung sino itong si Haman. Okay, umpisahan po natin mga kapatid ang pagbasa ng scripture. Tingnan po natin ang ating Biblia sa Esther chapter 3 verse 1. Okay, sa chapter 3 verse 1, ang sabi ng Bible, "After these things did King Ahasuerus promote Haman, the son of Hammedatha, the Agagites, and advance him and set his seat above all the princes that were with him." Okay, so itong si Haman ay nagkaroon ng promotion. So dalawa ang promoted dito sa pinag-aaralan po natin. Ang una na prinomote ay yung babae na naging queen. Walang iba mga kapatid, si Esther. At pagkatapos, si Esther ay nakilala po natin bilang isang Benjamite. Siya po ay sa tribo ni Benjamin. At si Esther ay pinalaki ng kanyang pinsan, actually, hindi uncle, no? Because she is Mordecai's uncle's daughter. So sila ay cousins. Pinalaki si Esther ni Mordecai sapagkat siya ay ulila. Namatay ang kanyang magulang nung siya ay bata pa. So pinalaki siya ni Mordecai. At si Mordecai, mga kapatid, ang tumayong magulang, and then sila ay nagkasundo na wag munang sabihin ang kanilang tawag dito, nationality. Ayaw pong sabihin ni Esther kung ano ang bayan, kung saan siya nanggaling, alinsunod sa utos ni Mordecai. Actually, ang sabi ng Bible, Esther had not showed her kindred nor her people as Mordecai had charged her. For Esther did the commandment of Mordecai. Okay? Like as when she was brought up with him. So, nagkasundo yung dalawa na wag ibunyag na sila ay mga Jew. Allergic ang mga tao sa mga Jew, lalo sa lugar na yan. So, sa verse 1, pangalawa na nagkaroon ng promotion ay walang iba kundi si Haman. Pansinin ninyo yung salitang after these things. Yung salitang after these things ay nangangahulugan noong si Esther ay piliin bilang isang reyna. So pagkatapos na siya ay piliin from ordinary woman, siya ay naging isang queen ni Ahasuerus. Yun din ang panahon na prinomote ni Ahasuerus si Haman. Sa susunod ay makikita natin kung sino si Haman. Si Haman ay isang Agagite. Ano ang ibig sabihin kung siya ay isang Agagita? So, ang isang Agagite, mga kapatid, ay isang Amalekite. Si Amalek ay ang mga Amalekites ay mayroong pong hari. Ang pangalan ay Agag. Yun yung sabi ng Panginoon kay Samuel. Sabi niya, Samuel, sabihin mo kay Saul, patayin niya lahat ng mga anak ni Amalek. Lahat ng mga Amalekita ay patayin magmula bata hanggang matanda. At hindi ito maunawaan ni Saul kung bakit. Kaya alam po natin yung kwento, itinira po niya si Haring Agag at hindi po niya ito pinatay, na siya namang pinatay ni Propetang Samuel. At pagkatapos siya ay chinap ni Propetang Samuel at malamang may mga iba pa na na hindi napatay si Saul, kaya dumami ang mga Amalekite, or dito sa lahi mismo ni Agag, dumami ang mga Agagite. Kaya pagdating diyan sa verse 1, ay binanggit si Haman na anak ni Hammedatha na isang Agagite. So tama ang Diyos. Kung pinatay niya lahat ang mga Amalekita, dapat ginawa ni Saul yun, wala na po sanang problema si Esther at saka si Mordecai. So yung mga pinapapatay ng Diyos sa atin o kaya pinapawalis niya sa atin, kung susundin lang natin, hindi tayo magkakaroon ng problema. Sapagkat later on, bibisita yan
pagkatapos ng maraming mga araw, sa buhay po natin, dadalaw ang lahat ng mga ito at magkakaroon ng tiyak na napakalaking suliranin. So si Haman, siya ay isang, kung sa susunod po na point natin, type siya ng Antichrist. Ang Antichrist ay walang iba kundi ang Pope ng Rome after the rapture, pero siya ay tipo ng Antikristo. Anti, ibig sabihin ay kaaway. Kaaway ni Kristo o kaya kaaway ng mga anak ng Diyos. Ang ibig sabihin ng pangalang Haman ay magnificent. Okay? So, yan yung susunod po na nakasulat diyan, magnificent. At siya po, si Haman ay isang kaaway, mga kapatid ng mga Hudyo. Fresh pa sa isipan ni Haman kung anong ginawa ni Samuel sa kanyang mga magulang. Siya ay anak ni Agag, isa siyang Agagita. At alam niya, mga kapatid, yung utos ng Diyos na gusto ng Panginoong Diyos gamitin ng mga Jew upang i-exterminate lahat ng mga Amalekites. So, hindi kaya babawi itong si Haman na gusto din niya later on na walisin lahat ang mga Jew? Actually, ganun po ang mangyayari. So, sa verse 2, Esther chapter 3, verse 2, ay ganito naman ang ating makikita. Okay, pagkatapos na si Haman ay i-exalt doon sa court ng haring si Ahasuerus, ginawa siyang personal secretary para po siyang cabinet secretary. So verse 2, and all the king's servants that were in the king's gate bowed and reverenced Haman. For the king had so commanded concerning him. But Mordecai bowed not, nor did him reverence. So si Haman ay itinaas, wala nang mas mataas pa kaysa sa kanya. At kita po ninyo, lahat ng mga tao ay kinakailangang yumuko at magbigay galang sa kanya. Alinsunod na rin ito sa utos ng hari na siya po ay igalang at ang lahat mga kapatid ay kinakailangang humalik sa kanyang kamay o kaya kinakailangang sila ay yumuko kapag siya ay nariyan bilang pagpapakita mga kapatid ng respeto. Sa isang quote sa first seal, noong March 18, 1963, ang sabi ni Brother Branham, I was in the Vatican sapagkat gusto po niya, mga kapatid, na bumisita doon sa Rome at makita kung ano ang meron doon sa Rome. I've seen the Triple Crown, was supposed to have an interview with the Pope. Hindi ko alam kung sino ang Pope diyan. Kung hindi ako nagkakamali, Pope John Paul I pa malamang. Baron von Blanberge got it for me for a Wednesday afternoon at 3 o'clock. And when they took me to the king, they took the cups out of my trousers. That's all right. And then ang sabi niya, sumunod, ang inalis sa kanya, told me never to turn my back, walk away from him. That is all right. But I said, what do I have to do before this guy? So hindi siya po pwedeng tumalikod. Kinakailangang banggitin niya, mga kapatid, reverend. Sabi niya, okay lang, kahit patawag siyang reverend, sige. Kung gusto niya ay reverend, sige, tatawagin ko na ring reverend. Okay, tapos ang sabi niya, ito po mga kapatid yung idinagdag na dapat gawin. Well, just go in and kneel down on one knee and kiss his finger. Paglapit mo sa kanya, kinakailangang ikaw ay lumuhod sa isang paa at umalik ka doon sa kanyang kamay. I said, that's out, no sir. So hindi daw po pwede. And then itinuloy niya yung kanyang kwento at mga kapatid, ang sabi niya, I said, I'll call any man a brother that wants to be a brother. I'll call him reverend if he wants to have the title of that, but to worship a man, that all belongs to Jesus Christ. Sabi niya, no sir, kissing no man's hand like that, no indeed. Ang pagmamano ay iba po doon sa paghalik sa kamay. Yung pagmamano ay pagbibigay ng galang sa mga magulang bilang bahagi ng ating kultura. Tayo yung mga Pilipino at pinagpapahalagahan po natin ng mga nakakatanda sa atin. Pero yung aksyon ng pagmano o kaya paghalik sa kamay ng papa ay hindi po ito pagpapakita ng paggalang sa mga matatanda. Kagaya ito ng Esther chapter 3 verse 2 na kinakailangan
si Mordecai ay hahalik o kaya ay siya ay yuyuko at magbibigay ng galang, mga kapatid, dito kay Mordecai. Now, ilagay po natin ang pagbasa sa verse 3. Ibalik po natin dito sa verse 3. Then the king's servants, which were in the king's gate, said unto Mordecai, Why transgressed thou the king's commandment? Now it came to pass, when they spake daily unto him, and he hearkened not unto them, that they told Haman, to see whether Mordecai's matters would stand, for he had told them that he was a Jew. Sabi niya, hindi pwede kasi sa amin bilang mga Hudyo ang humalik sa kamay o kaya ay yumuko at magbigay galang ng ganyan. Kagaya siya, mga kapatid, ni Brother Branham. Hindi masama ang magmano. Hindi masama, mga kapatid, ang magbigay ng galang. Bakit hindi gusto ni Mordecai na gawin ito kay Haman? Ang mga Hudyo ay hindi naman pinagbabawalan, mga kapatid, na yumuko bilang paggalang sa isang taong nakakataas sa kanila o kaya sa isang hari. Kaya lang iba po yung gusto dito, mga kapatid, ni Haman. Ang gusto ay hindi lamang bilang pagpapakita ng paggalang. Ang ibig sabihin, mga kapatid, gusto dito ni Haman na siya ay igalang sapagkat ang mga Persian sa oras na yan ay meron pong tinatawag na tradisyon na sila ay nagbibigay galang, yumuyuko, nagbabaw sa mga hari dahil pinaniniwalaan na sila ay mga Diyos. Okay, sila ay mga Diyos. So hindi ito, mga kapatid, simpleng civil reverence, kundi ang gusto dito ni Haman, kaya ayaw pong ibigay ni Mordecai sa kanya sapagkat ang nais niya dito ay ang tawag dito ay divine adoration. So meron na po silang dating ginagawa. Ang mga Hudyo na sila ay nagbibigay galang, mga kapatid, o kaya ay hindi sumasamba, no? Hindi yung sumasamba, kundi yumuyuko bilang pagkilala sa authority ng king. Ang tawag diyan ay civil reverence. Pero ibang usapan kasi ito eh. Kaya si Brother Branham, perfect type ni Mordecai. Ayaw niyang lumuhod kay Pope. Kasi ang gusto, mga kapatid, na pagluhod o kaya pag-alik sa kamay ay hindi lamang civil reverence. Ito ay pagpapakita, mga kapatid, ng paggalang o kaya respeto na para sa Diyos lamang dapat ginagawa. Shall we say amen? So, makikita natin dito kung bakit galit si Haman kay Mordecai. So, ilagay natin sa verse 5. And when Haman saw that Mordecai bowed not, nor did him reverence, then was Haman full of wrath. At naibalita ito kay Haman. Ayaw po niya. Sabi niya, bakit ayaw ni Mordecai na gumalang sa akin? Ang sabi ng mga nagsumbong kay Haman, ayon kay Mordecai, bawal sa kanila bilang mga Hudyo na igalang ang isang tao na para lamang ang ganyang uri ng paggalang, nauukol lamang yan para sa Diyos. Naalala niya, mga kapatid, yung nangyari sa panahon ni Saul. Yung utos na tanggalin lahat ang mga Amalekites. Okay, doon, mga kapatid, sa Middle East. Kaya, mas lalong nagalit nung malaman niya na si Mordecai isang Hudyo, kaya siya ay nagkaroon, mga kapatid, ng masamang balakin. Now, sa verse 6, and he thought scorn to lay hands on Mordecai alone, for they had showed him the people of Mordecai. Wherefore Haman sought to destroy all the Jews that were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, even the people of Mordecai. Nakita ba ninyo yung balik, mga kapatid, ni Haman? Kung noong araw, ang sabi ng Diyos kay Samuel, utusan mo si Saul na patayin lahat ng Amalekita. At hindi pinatay ito ni Saul. Now, pagdating dito sa verse 6, si Haman na isang Amalekita, anak ni Agag, isa siyang Agagite, gusto niya na patayin naman ngayon bilang paghihiganti ang lahat ng mga Hudyo sa buong kaharian ni Ahasuerus,
basta't Hudyo, kagaya mga kapatid ni Mordecai. Kapansin-pansin ngayon sa ating panahon yung espiritu ng, kung tawagin natin ay anti-Jew o kaya anti-Israel. Sa Google, ang tawag dito ay anti-Semitism. At determinado ang maraming mga tao, hindi lamang mga kapatid, yung mga Muslim o kaya mga kaaway ng Israel sa kanyang mga kapitbahay, kundi ang UN, ang US, at pati ang EU, yung European Union, at halos lahat, China at saka Russia, sila po ay mayroong hindi maipaliwanag na galit sa Israel. At yan po yung sentiment ng buong bayan, ng buong mundo. Sila ay anti-Israel. Now, dito pa lang nag-ugat na yon. Meron na dito mga kapatid. Nais kasi ng dyablo at determinado siya na sirain ang lahat ng mga Hudyo. Gusto niya, noon pa lang, makikita niyo sa panahon ni Moses, yung cam natin. Okay, sa panahon pa lang ni Moses, ay gusto ng mga kapatid na patayin ng dyablo si Moses nung siya ay doon sa ilog. At nais mga kapatid ng Pharaoh ng Egypt na patayin ng buong bansa doon po sa Egypt. 'Di ba? Kaya ang lahat ng mga midwives ay inutusan na kapag lalaki ay patayin po nila, itapon sa ilog at kakainin ng buhaya. Napakataba na ng mga buhaya doon sa ilog ng Nile. Pero pag babae, bubuhayin po nila. Ang ibig sabihin, aalisin ng mga lalaki para hindi sila dumami. Okay? Sa panahon ni Kristo, ganun din. 200 mga batang pinatay, mga kapatid ni Herodes, sapagkat gusto niya na mawala ang si Kristo sa oras na yan. So ang dyablo gusto niya na walisin ang mga Hudyo. Ang kaligtasan ay sa mga Hudyo. Kung ang lahat ng mga Hudyo ay namatay, hindi maisisilang si Kristo. Kasi si Kristo ay dapat manggagaling sa tribo ni Judah. So napansin po natin, kinakailangan na si Kristo ay ipanganak, sa tribo ng Judah, sapagkat doon lamang manggagaling ang mga hari kagaya niya. So, nais ng dyablo na alisin, kagaya dito sa verse pong ito, at walisin, ang lahat ng mga Hudyo. So, yung anti-Semitism na ito ay lalang o kaya ay kilos ito ng dyablo. Now, Pharaoh tried to destroy the Jews. Now, Herod tried to destroy the Jews. Noong World War II, gusto ni Hitler na alisin din lahat ng mga Hudyo. Okay? At ang espiritong ito ay nananaig pa rin ngayon. At ang gusto naman ngayon, mga kapatid ng mga tao ay alisin ang bride o kaya ay kalabanin ang bride. So yung espiritu na laging laban sa mga Jew, no, ito rin mga kapatid ang denominational spirit, lagi na ito po ay laban naman sa bride. Kaya lang ang Diyos ay Diyos na nag-iingat sa kanyang bayan. Okay, preserve ng Diyos si Moses, preserve ng Diyos si Christ, preserve ng Diyos ang Israel, preserve ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang yung kanyang mga anak. Kagaya dito sa gawaing ito, ayaw ng Diyos na ang kanyang salita ay hindi maipangaral, dapat maabot lahat ng mga taong nakatalaga sa buhay na walang hanggan. Okay, punta tayo dito sa verse 7 para maunawaan natin yung kwento at magiging magaan sa susunod na pag-aaral, ang mga pagpapaliwanag. Now, in the first month, that is the month Nisan, in the 12th year of King Ahasuerus, they cast pur, that is the lot, before Haman from day to day and from month to month to the 12th month, and that is the month of Adar. Simply, ang ibig sabihin ng verse 7, sila ay nagkaroon, mga kapatid, ng pagsasapalaran. Kailan natin papatayin ng mga Jew? Anong araw, anong buwan, anong linggo? Okay, at nagkaroon, mga kapatid, ng pagsasapalaran by lot sa ika-12 buwan, ika-13 araw,
okay, ay lulusubin ang lahat ng mga Jew at sila ay kanilang papatayin. Now, ilagay po natin sa verse 8. Pag-aralan po natin muna ang mga ito. And Haman said unto the king Ahasuerus, there is a certain people scattered abroad and dispersed among the people in all the provinces of thy kingdom, and their laws are diverse from all people, neither keep they the king's law, therefore it is not for the king's prophet to suffer them. Wala kang mapapala sa kanila, hindi sila sociable, hindi sila nakikimix sa ibang mga tao, gusto nilang sarilinin ang kanilang kultura, meron silang sariling batas, meron silang sariling Diyos, they observe Sabbath, okay, marahil ay ipinaliwanag pa ni Haman ng iba pang detalye ng kanilang mga conviction bilang mga Jew. Ganyan din kasi ang church eh. Sila ay mga independent na mga tao, hindi sila sakop ng fashion, sila ay walang pakialam doon sa ginagawa ng karamihan, sila ay naiiba, ayaw nilang sila ay kinokontrol ng isang organisasyon o ano paman, kaya sila ay threat sa iyong pagiging hari. So siniraan niya ang mga Hudyo sa oras na yan. Kaya sa verse 9, ang sabi po ng Biblia, if it please the king, nagbigay na po siya ng suggestion, let it be written that they may be destroyed. Kapag lahat ng mga Jew, kung ilan po sila, ay mamamatay throughout the land, okay? From India hanggang dito, mga kapatid, sa sakop ng Medes at Persia, napakalaki ang mawawala sa revenue o kaya doon sa kita ng kaharian. Pero ang sabi, mga kapatid, ni Haman, tingnan po ninyong maigi, si Haman ay isang taong napakayaman pala. Kasi ang sabi niya ganito, let it be written that they may be destroyed. Sabi niya, mahal na hari, kinakailangan ng batas, maisulat na silang lahat ay mamamatay. And I will pay 10,000 talents of silver to the hands of those that have the charge of the business to bring it into the king's treasuries. In short, siya ay magpapaluwal ng $15 million, halos. So, 15 to 20 million dollars sa panahon noon, hindi panahon ngayon. Isipin mo, ano ang halaga ng 1,000 piso noon? Pero ang pinag-uusapan dito ay 15 hanggang 20 million dollars sa panahon noon ni Ahasuerus. Ganoon po kayaman itong si Haman. Okay, type siya ng Antichrist. Sabi niya, to bring it into the king's treasuries. Sapagkat magkakaroon ng epekto ito sa kaban ng kaharian. Upang hindi maapektuhan, sabi niya, kapag pinatay natin lahat ng mga Hudyo, magbibigay ako ng 10,000 talents of silver, $20 million, ilagay natin sa kaban ng kaharian. 10. And the king, ito ang medyo mahirap eh. And the king took his ring from his hand and gave it unto Haman, the son of Hamedata, the Agagite. Okay, so verse 10, the Jews' enemy. So ibinigay niya, mga kapatid, yung kanyang yung kanyang singsing, yung kanyang selyo o kaya yung kanyang pirma. So nagkaroon po, mga kapatid, ng batas na ang lahat ng mga Hudyo ay papatayin. Sapagkat napakalinaw po diyan, meron na pong bendisyon ang hari na si Ahasuerus. Nung ikanyang ibigay yung singsing at kinuha ito ni Haman, na kaaway ng mga Hudyo. So verse 11, and the king said unto Haman, the silver is given to thee, the people also to do with them as it seem good to thee. Ibig pong sabihin, hindi na kailangan, mga kapatid, na kumuha pa o kaya magbigay pa si Haman ng napakarami. Okay, 10,000 talents of silver. Ang sinasabi, mga kapatid, dito sa verse 11, yamang merong alok, parang suhol ito, mga kapatid. Lumusot lamang yung batas na pipirmahan ng hari na ang lahat ng mga Hudyo, pagdating ng takdang panahon,
okay, ay papatayin. Siya ay nagbigay ng parang bribe, no? O kaya ay suhol at napakalaki ng kanyang iniaalok na suhol. See? Pero ang sabi ng hari, hindi. Basta ibigay na lamang yan doon sa mga taong makakasama mo. Okay, verse 12. Ito ang mabigat pa sa verse 12. Then were the king's scribes called on the 13th day of the first month, and there was written, according to all that Haman had commanded, unto the king's lieutenants, unto the governors that were over every province, unto the rulers of every people of every province, according to the writing thereof, unto every people after their language, in the name of King Ahasuerus was it written, and sealed with the king's ring. So, sa Greek, at mga kapatid, sa Persian, kung ano-ano pang mga lengguwahe na sinasalita ng mga tao sa oras na yan, ay nagkaroon na ng batas. Pakinggan po ninyo, ang batas sa kanila hindi pwedeng baguhin. Yung batas po natin sa Pilipinas po pwede pong baguhin. Di ba? Halimbawa, dati-rati, ang batas nagsasabi ganito. And then magkakaroon, mga kapatid, ng batas para i-override naman yung isa. So po pwede po itong i-repeal, po pwede itong palitan. Pero ang batas nila hindi po pwedeng palitan. Kasi hindi po pwedeng magkaroon ng iba-iba, mga kapatid, magkakasalungat na batas. Hindi na-override yung isa. So pinili nila, okay, pinili nila, mga kapatid, yung yung camera natin. Okay, yung 13th day ng 12th month. Anong ibig sabihin ng 13th day? Pinili nila ito na doon po papatayin lahat ng mga Hudyo. Kaya dito nag-umpisa yung kasabihan na malas ang 13. No? Yung Petsa 13. Actually, sa dinami-dami ng araw, yung Petsa 13 ng ika-12 buwan ang napili upang doon, mga kapatid, papatayin ng mga Hudyo. Dito po sa kaharian ni Ahasuerus. See? No, siguro ay bahagi ito, mga kapatid, ng superstition po nila. So yung mga government secretary ay nagkaroon ng proclamation na nagsasabi, sa araw na ganito, dapat ay malaman po ninyo sa 120 na probinsya ng kahariang ito ay papatayin ang mga Hudyo sapagkat naiiba sila sa lahat. Yung kanilang paniniwala, yung kanilang attitude, yung kanilang kultura, yung kanilang Diyos, di ba? Yung kanilang mga kaugalian, ayos, etc. Hindi sila marunong makisama. At sila ay hindi nakikipagkompromiso. Hindi sila nakikipag-mix sa ibang mga lahi. At dahil doon, hindi sila pakikinabangan ng kaharian. Kaya kinakailan sila ay patayin. Ito ay lumabas bilang isang batas. Now, tingnan naman natin, mga kapatid, ang verse 13 uli. And the letters were sent by post into all the king's provinces to destroy, to destroy, to kill, and to cause to perish all Jews, both young and old, little children and women, in one day, even upon the 13th day of the 12th month, which is the month Adar, and to take the spoil of them for a prey. Now, kung ano yung utos ng Diyos, mga kapatid, kay Saul, ay naging batas naman na isinulsul ni Haman against Israel. Ang utos ng Diyos kay Saul, patayin lahat ng Amalek, ang mga Amalisita. Ang sabi naman ng batas, mga kapatid, na kumbaga ay talagang ni-railroad o kaya ay ipinilit na lagda sa hari ni Haman, ay lahat naman ng mga Hudyo ay papatayin, regardless ng age at saka gender, bata o kaya may edad, lalaki o babae, at may specific na araw kung kailan mangyayari. Now, tingnan ninyo yung bahagi doon sa dulo. Ang dulong bahagi ng verse 13. To take the spoil of them for a prey. Ibig sabihin po nito, para maunawaan po natin lahat, hindi po bawal patayin ang mga Hudyo ayon sa batas. So,
Magkakanya-kanya po sila. Mga kapatid, maghanap ng mga Hudyo sa buong kaharian sapagkat hindi na bawal na patayin ng mga Hudyo pag nagkataon. And then, kukuha sila ng samsam. Ang ibig sabihin ng take the spoil of them for a prey, na kung sino man ang makapatay sa isang Hudyo, yung kanyang ari-arian at kayamanan ay kanya na. Magiging samsam nung pumatay. Kaya kung nagkataon, ay sila mismo ang mag-aaway kasi mag-uunahan po sila na papatay sa mga Hudyo para makuha ang kanilang kayamanan. Pag marami kang napatay na mga Hudyo, sa iyo lahat ng kanyang kayamanan, pera, lupa, etc., etc. So napakatindi mga kapatid ng bagay na ito. Ano naman mga kapatid ang masasabi ni Haman? Ano naman ang masasabi dito ni Esther? Sa susunod na pag-aaral, malamang ay makikita natin na si Mordecai bilang Hudyo at saka si Esther bilang Hudyo ay hindi po makatulog. At alam po nila, kapag in-enforce po ito, pati po sila ay papatayin. Pero bago po mangyari yun, tingnan po muna natin ang susunod na verse sa 14. And the copy of the writing for a commandment to be given in every province was published unto all people that they should be ready against that day. So, dapat ipaalam sa lahat ng mga tao, maghanda ng kanilang mga armas. Pagdating ng 13 araw ng 12 buwan, maghanap kayo ng Hudyo. Kung sino man ang makita ninyo, patayin ninyo. Wala kayong kasalanan, may samsam pa kayo. So weird yung batas na ito. Ang sabi ko nga po sa inyo kanina, espiritu ito ng pagiging anti-Jew. Na siya ngayon na nakikita naman natin anti-bride naman sa religious world. Ang different nations against Israel because ang different denominations ay against the bride. Kasi ang bride para po sa kanila, may sariling message, may mga librong sarili, may prophet na kinikilala, may ayos na kakaiba sa mga Christians. Di ba yung kanilang mga turo ay talagang kakaiba naman talaga eh. Hindi dahil sa gusto nating maiba, hindi yon. Talagang kakaiba lang talaga tayo. Anong magagawa natin? We are unique not because we want to be unique. Okay, we are unique because God made us this way. Hindi natin sinasadya maging ganito lang talaga tayo. Ito yung built po natin. We are built unique. Okay, so verse 15. The post went out, being hastened by the king's commandment, and the decree was given in Shushan the palace. And the king and Haman sat down to drink, but the city Shushan was perplexed. Medyo napakasalimuot ng mangyayari. Si Haman, pasimple-simple lang mga kapatid, pero nasa likod ng kanyang isipan, makakapaghiganti na po siya sa mga Hudyo. Pero ang Shushan, ang lungsod ng Shushan, ay hindi po mapakali sapagkat alam po nila ang magiging epekto po nito. Napakarami ang maapektuhan. Okay. Now, tandaan natin, anuman ang mangyari, ang Diyos ay merong isang layunin sa bawat isa sa atin. Ipipreserve ng Diyos ang kanyang bayan. Kahit minsan, hindi po nawala ang mga elect. Halos lahat ipinapatay mga kapatid ng anak ni Jezebel na si Atalia, yung mga anak na lalaki na susunod bilang hari. Okay. Pero yung kanyang mga pinapatay, halos talaga namang ubos except for one. Because God preserves His people. Nangyari lahat ito, sabi ko nga po sa inyo kanina. At kay panahon ni Daniel, okay, panahon mga kapatid ni Hitler. Pero ang Diyos, tandaan po natin, na hindi maaari na ma-defeat ang kanyang purpose. God will always preserve His elect. Now, punta tayo sa Esther chapter 8, verse 5. Jump tayong konti. Ito ay yung panahon na nagkabukingan na. Ito yung panahon, mga kapatid, na nagsalita na si Esther. Ang sabi niya, mahal na hari, ako na asawa mo, Hudyo din. I'm a Jew. I'm a Jewish.
Sabi niya, if it please the king, and if I have found favor in his sight, and the things seem right before the king, and I be pleasing in his eyes, let it be written to reverse the letters devised by Haman the son of Hammedatha, the Agagite, which he wrote to destroy the Jews which are in all the king's provinces. Po, pwede bang i-reverse o kaya palitan yung batas? Sabi niya, pag hindi papalitan ng batas, pati ako ay papatayin. Pero ang sabi ng mahari, prinomote ko na si Mordecai. Yung posisyon ni Haman, ibinagay ko na kay Mordecai. At saka yung inihanda ni Haman na bibitayan ni Mordecai, doon binitay si Haman. At yung request mo, Reynang Esther, na patayin si Haman kasama yung kanyang mga anak, ginawa ko na. Tapos ang gusto mo, sila ay hindi lamang basta-bastang mamamatay ng simple. Kahit namatay na, ikinakailangang bitayin pa rin. Sabi niya, binitay na lahat yung kanyang 10 anak. Pero meron siyang isang pakiusap. Bago dumating yung 12 buwan, Petsa 13, pwede ba i-reverse yung batas? Okay, sa susunod na bersikulo, for how can I endure to see the evil that shall come unto my people? Or how can I endure to see the destruction of my kindred? Hindi niya maatim na makita kahit isa lang na Hudyo na papatayin. Yamang sila ay wala namang kasalanan. So verse 7, then the king Ahasuerus said unto Esther the queen, unto Mordecai the Jew, behold, I have given Esther the house of Haman, and him they have hung upon the gallows, because he laid descent upon the Jews. Verse 8, write ye also for the Jews, as it liketh you, in the king's name, and seal it with the king's ring. For the writing which is written in the king's name, and sealed with the king's ring, may no man reverse. Okay. So, anong ibig sabihin ng verse 8? Ang sabi niya, mahal na Reyna, hindi po pwedeng i-reverse yung utos. Hindi po pwede na i-reverse yung sulat. Ang sulat na nagsasabing sa Petsa 13 ng 12 buwan, papatayin yung mga Hudyo, yamang ito ay naging isa ng kasulatan, hindi na po pwedeng bawiin pa. Hindi na po pwedeng palitan pa. Kaya ano ang kinakailangang gawin? Ang sabi niya, ganito na lang, kunin mo yung aking singsing, gagawa ng batas, pero hindi pwedeng palitan yung nauna. Kasi hindi po pwedeng i-reverse. Verse 9. Verse 9. What is written in the king's name and sealed with this seal cannot be reversed. So sa verse 10, jump natin sa verse 10 para maging mabilis. And he wrote in the king Ahasuerus' name, and sealed it with the king's ring, and sent letters by post on horseback, and riders on mules, camels, and young dromedaries. 11. Wherein the king granted the Jews which were in every city to gather themselves together, and to stand for their life, to destroy, to slay, and to cause to perish all the power of the people and province that would assault them, both little ones and women, and to take the spoil of them for a prey. See? Ibig sabihin, kung ang batas dati, okay, patayin yung mga Jew, lalaki o babae, matanda o bata, at kunin at gawing samsam ang lahat ng kanilang mga ari-arian, okay, meron ng karapatan yung mga Jew ngayon ayon sa batas na ginawa ni Ahasuerus, at hindi na rin po pwedeng bawiin. Ang mga Jew ay binigyan ng karapatang magsama-sama naman ngayon. At mga kapatid, sila ay po pwedeng magtanggol ng kanilang mga sarili. At sino man, mga kapatid, na gagawa ng masama sa kanila ay kanilang gagantihan. At po pwede nilang patayin, sirain, at samsamin din ang lahat ng kayamanan ng mga taong tinuturing din nilang kaaway. Bakit? Kasi yung unang batas, hindi na po pwedeng palitan. So may bagong batas. Bagamat hindi pinalitan yung nauna, sapagkat hindi po pwede mga kapatid na i-reverse eh. So ang nangyari dito ay may bagong batas, yung mga Jew po pwede namang bumawi.
at po pwedeng magtanggol ng kanilang mga sarili. Now, they can arm themselves at po pwede sila, mga kapatid, na tumayo upang ipaglaban ang kanilang karapatan. At sino mang gagawa ng masama sa kanila, mga kapatid, pag napatay nila, wala din silang kasalanan at ganun din, sasamsamin din nila ang kanilang mga kayamanan. Well, it sounds very weird, but that's the story. Verse 12, punta tayo dito, mga kapatid, sa susunod. Upon one day, in all the provinces of King Ahasuerus, namely, upon the 30th day of the 12th month, which is the month Adar. Isang araw lang kasi yung batas eh. Sa isang araw, lulusubin ng mga Hudyo. Kaya meron din lang isang araw, humingi ng extension na isa pang araw si Esther, upang sa mga araw na yan, pwedeng ipagtanggol ng mga Jew ang kanilang mga sarili. Well, gusto kong tingnan natin, mga kapatid, ang bahaging ito. No? Punta tayo sa, malapit na po tayong magtapos. At least, ang binigay po natin ngayon ay parang background lamang ng kwento. Now, sa next slide po natin. Sa chapter 9, verse 1, ito na po yung nangyari. Ano po ang nangyari nung 12 buwan, 13 araw? Okay. Ang sabi ng verse 1, now in the 12th month, that is the month Adar, on the 13th day of the same, when the king's commandment and his decree draw near to be put in execution, in the day that the enemies of the Jews hoped to have power over them, though it was turned to the contrary, that the Jew had ruled over them that hated them. Kung ano yung pwede nilang gawin sa mga Jew, meron ng batas kasi ngayon eh. Yung mga Jew, pwede na rin nilang gawin sa kanilang mga kaaway. Kung sila ay napatay ng kaaway at kukunin ng kanilang mga kayamanan, ang mga Jew po pwedeng gawin yun sa kanilang mga kaaway at mga kapatid kukunin ng kanilang kayamanan. Ang ibig sabihin, dahil sa ginawang batas na ito, ang mga Hudyo actually ang merong clear advantage kaysa doon sa mga kaaway po nila. Okay, verse 2. Malapit na tayong magtapos. I hope na susundan po ninyo ang pag-aaral. The Jews gathered themselves together in their cities throughout all the provinces of the king Ahasuerus to lay hand on such as sought their hurt. And no man could withstand them, for the fear of them fell upon all people. So yung masama, naging blessing sa kanila. Yung dapat na gagawing mali ay mas nakabuti pa, mga kapatid, sa kanila. Di ba? Ang kanilang mga kaaway umaabot actually sa 75,510 o kaya 511. 75,000 ang kanilang pinatay na kaaway, 500 mga kapatid sa Shushan Palace, at saka 10 yung anak, mga kapatid ni Haman, kasama si Haman, so 75,511 lahat. So yun ang kanilang pinatay. Ang dami, 75,511. So, tingnan natin sa verse 3 as we end. And all the rulers of the provinces and the lieutenants and the deputies and officers of the king helped the Jews because the fear of Mordecai fell upon them. Yung mga taga-Shushan at saka yung mga taga-iba-ibang mga probinsya, 120 probinsya yon. Yung mga gobernador takot na rin kay Mordecai sapagkat ang taas ng posisyon ni Mordecai doon sa pamahalaan. Kaya imbis na suportahan yung ginawang kautusan, mga kapatid, sa panahon ni Haman, halos wala ng silbi yun. Kita niyo kung gaano, mga kapatid, ang ginawa dito ni Esther at saka ni Mordecai. Sila yung tumulong sa mga Hudyo. Okay? Okay, verse 4. We still have plenty of scriptures. For Mordecai was great in the king's house, and his fame went out throughout all the provinces. For this man Mordecai waxed greater and greater. See? So, ibig sabihin, takot na sila kay Mordecai. Verse 5. Thus the Jews smote all their enemies with the stroke of the sword, and slaughter, and destruction, and did what they would unto those that hated them. 6. And in Shushan the palace, the Jews slew and destroyed
500 men. Ang dami, mga kapatid, kaaway sa Shushan the palace. 500 men. Now, bago tayo magtapos, kasi ito na yata yung ating last scripture, ang kanilang pinatay, 75,000 sa different provinces. Pakinggan ninyo, 75,000, napakarami nun. Pero sa Shushan the palace, ang unang pinatay diyan si Bigtan at saka si Teresh. Sila ay mga chamberlains na naglilingkod sa palasyo, pero gustong patayin, mga kapatid, ang hari. Kahit sa Branham Tabernacle, na simbolo ng Shushan the palace, na infiltrate na rin ng kaaway. Okay, sa Shushan the palace, pumatay ang mga Jew ng mga kaaway na 500 men. Marami din palang kaaway sa message movements na hindi talaga supportive kay Ahasuerus. Ando doon sa palasyo, pero nag-aantay lamang ng pagkakataon para lasunin. Actually, ang pagpatay na gagawin ni Bigtan at Teresh, ayon mga kapatid sa ibang mga sulat at komentary, ay lasunin ang hari. Pero nabuking dahil kay Mordecai. Kita nyo? So, pang 500, pang 501 si Haman, nasa loob mismo ng palasyo, pero kaaway si Ahasuerus. Hindi po supportive si Haman kay Ahasuerus, bagamat pinagkakatiwalaan niya. Kasi ang gusto ni Haman, mamatay si Ahasuerus para siya ang susunod. Kukunin yung kaharian. Kaya may mga chamberlains doon, may mga secretaries doon, may mga assistant doon, na ang kaalyado ay walang iba kundi si Haman. They are not after, mga kapatid, sa kabutihan ni Ahasuerus. So, ang lahat ng ito ay isinulat in Proverbs. Isinulat ito, mga kapatid, sa isang talinhaga para makita po natin yung nangyayari sa ating panahon. Bago tayo magtapos, bagamat ito ay tiyak na madadaanan, ang lahat ng kaaway ng mga Hudyo, una, si Haman ay binitay kung saan niya inihanda ang bitayan ni Mordecai. Pero alam po ninyo, na pag-aralan natin minsan, 10 ang anak ni Haman. At lahat ng ito ay pinatay sa pamamagitan ng pagbitay. Okay? At nung bitayin yung kanyang 10 anak, mga kapatid, alam po ninyo ang nangyari? Nung bitayin yung 10 anak, patay na, pinabitay pa. Bakit kaya? Napakalupit naman ni Esther. Patay na yung 10 anak ni Haman, humingi pa siya, mga kapatid, ng pabor sa kanyang asawa. Okay, patay na, pero bitayin pa sila, bukas. Ang sabi, mga kapatid, ng iba, prophecy kasi ito. Napatay na, pero pabibitay pa bukas. Pero yung salitang bukas ay nangangahulugan, mga kapatid, ng pagbitay sa mga 10 general ni Hitler. At sila ngang lahat ay binitay. Well, pupuntahan po natin yan marahil sa pinakadulo ng seryeng ito. At baka bumalik na si Brother Adam sa susunod na Biyernes at itutuloy ang pagtatalakay sa aklat ng Esther. So ating pinag-aralan ngayong gabi ay ang Book of Esther, chapter 3. Nakita natin si Haman. And then, next meeting, we will go to Esther chapter 4 para makita po natin yung courage ni Esther na bagamat hindi pinatawag, ay pumasok, mga kapatid, doon sa loob ng palasyo. At doon binanggit yung napaka-famous na salitang patay kung patay. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Sana'y mga suicidal din tayong lahat, kagaya ng Reynang Esther. Basta, kahit mamatay, gagawin ko pa rin, patay kung patay. Yumuko tayong lahat sa ating pagtatapos ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dakila